Hi mga baby cores! Hindi ko kasi kayang mag face to face na farewell speech, kaya ganito lang gagawin ko. Um, Ayoko din naman mag-farewell talaga. Siguro ano lang, goodbye, hindi na see you tomorrow. Goodbye, see you around. Alam ko namang mayroong iilan sa inyong bibisi-bisitahin naman ako kahit kapag free time nila, ganyan. Diba? So ayun, congratulations everyone. Happy graduation tomorrow. And I really hope may mga natutunan kayo. Especially sana sa akin. Kahit na paano naman. I'm not a perfect teacher. Alam niyo naman yun. Lagi ko rin namang sinasabi yun sa inyo. But I'm trying my best. And sabi ko nga, mas importante yung natututunan nyo non-academically, yung mga good morals. Kung bibigyan ko yung good moral certificate. Yung mga hindi magaganda, syempre na nakikita nyo sa akin, X na yun. Especially dun sa mga talaga magpo-pursue ng education. And alam niyo naman, hindi naman talaga ako education graduate. Trying hard lang talaga. Pero yun, syempre in line with ABM naman kasi yung course ko. Kaya andito ako sa teaching. Anyway, ayun, ako kasi yung huling advisor ninyo dito sa basic education. After nito, yung mga magtutuloy sa college, iba na kasi yung approach. Meron pa rin mo kayong mga advisors that you can talk to. Pero syempre, iba yung talagang kinukulit nyo. Tulad ng ginawa nyo sa akin this school year, diba? Lahat ng pangungulit nangyari, paulit-ulit na nanghihingi ng documents, ganyan. Sa college, meron kayong makikitang ganun pero madalang. Okay? So, yung mga attitudes na hindi magaganda na ginagawa ninyo o minsan nakikita nyo sa akin, X muna. Siyempre siguro sa umpisa, wag muna nating ilalabas. Mga bandang dulo nyo ilabas yung mga ganyan, yung attitude na kilala ko naman kayo, kilala ko yung mga karakas ninyo. Sa mga guys ha, yung mga hindi magtutuloy ng college, it's fine. Pwede nyo namang ituloy later on kung hindi talaga kaya ng budget. Kung kailangan nyo magtrabaho, it's fine. Kung hindi naman tayo nakikipag-unahan sa buhay, have it at your own pace. Diba? Sabi nga nila. So, huwag kayong ma-pressure. Mga klase ko magka-college ako, hindi. Okay lang yun. Huwag kayong masyadong mag-pressure. Ano kung hindi rin masyadong ipipressure yung mga nanay at tatay ninyo na pag-aralin kayo sa college. Kung hindi pa kaya at halimbawa may ate at kuya pa kayong kailangan mag-aral, okay lang yun. Patapusin niyo muna sila. Kung kailangan magtrabaho. Ganun ha. Hindi kayo sabay-sabay. Iba-iba yung mga time frame natin. Diba? So, it's fine. Pero sana huwag naman kayo mag-asawa agad, tapos kukunin niyo pa akong ninang sa kasal. Huwag naman sana gano'n. Huwag tayo umawat sa gano'ng mga pangyayari, Zay. So, ano pa? Ayun. Maging masipag, of course. Maging masipag at matapat sa kahit anong gagawin ninyo. Hindi importante yung syempre, of course, importante pa rin. Pero mas importante yung honest kayo. Di ba sabi, honest is the best policy. Eka dito sa atin sa DepEd. Maging matapat kayo. Syempre, kailangan ng talino. Pero aside sa pagiging matalino, mas mainam kung magiging madiskarte kayo sa buhay. Yun ang isa sa pinaka ace. Street smart dapat kayo. Marunong makisama. Siyempre, panibagong mga tao yung makakasalamuhan ninyo, kung magkakolehiyo kayo, kung magkatrabaho kayo, makisama ng maayos. And I am one text away, chat away, pwede kayong mag-chat, ma'am, ganito, ganyan. Minsan, hindi ko kayo marireplyan ng mabilis kasi may mga ganap din sa personal na buhay at sa school. Pero hanggat kaya ko, susubukan ko kayong replyan. And ayun, ano pa? Gusto ko mag-thank you sa inyo, of course. Thank you for giving me a chance na maging advisor. Naiiyak tayo, very sweet, Zay. Naiiyak. Ayun, thank you for giving me a chance. Alam ko na at the start of school year, si mamahalin yung advisor natin. Ganyan kayo. Alam ko yan. Wala, pwede ba mapalipat ng section? Ganyan. May mga narinig akong ganyang ganap. Pero I congratulate you kasi natapos yun naman yung school year na ako ang inyong mama dragon, di ba? Ayun. And yeah, thank you so much for giving me a chance. Though, sabi ko, I'm not a perfect teacher, I'm not a perfect advisor, but still, pinagtsagaan nyo ako. Pinagtsagaan nyo yung mga sermon ko, yung mga homily ko everyday, yung pagsigaw-sigaw ko sa klase, yung pagtatalak ko sa inyo kapag hindi nyo nakukompute ang mga bagay-bagay, lalo na sa finance. And, ayun, for aside sa thank you, I'm really wanted to say sorry, especially dun sa mga, alam niyo naman ako, dire-diretso din talaga ang bunga ko at alam kong may mga nasaktan din ako sa mga salitang nabibitawan ko. I am really, really sorry kung may mga na-offend ako sa inyo. And I like this one student,
ng klase natin. Sabi ko sa kanya, oh, baka naman offend ka sa mga sinagsasabi ko, pinapapasok lang naman kita. Sabi niya sa akin, ma'am, okay lang yun. Gets ko naman yung humor mo. Eh, ganyan. Natuwa ako doon. Medyo, sabi ko, kahit paano pala may mga estudyante nakakaget sa akin na ganito yung binibitawan kong salita. Pero alam nila at the back of their mind na hindi yun seryoso, na kailangan ko lang sabihin yon kasi mahal ko kayo, kasi gusto ko kayong makapagtapos. So, ayun. Alam mo kung sino ka. Sabi niya, gets ko na may humor mo. Sabi niya sa akin, yun, aalala kita forever. So, alam ko yung iba sa inyo, hindi lang kayang i-voice out yun. Pero, I really hope yung iba sa inyo gets din talaga ako na matalak lang ako. Pero kung na-offend ko man kayo, I am really, really sorry mga anak. Hindi yun personal attack ha. Gusto ko lang kayong mapapasok, gusto ko yung magsumikap. Okay? So, yun. Sorry, thank you, and congratulations. Ayun, natapos nyo na yung K-12. So, I really hope talaga na kahit paano, balang araw, makikita ko kayo, kilala pa niya ako. Makikita ko kayo kahit saan dyan sa palengke, nagbe-bless pa rin kayo sa akin. Ganun kasi ibang ginagawa ng mga dating advisor. Makikita nila ako sa palengke, makikita nila ako sa mall, nagbe-bless sila. Ganyan, na, ma'am, ako yung punay, kabatch ko si Kwan, ganyan-ganyan. Ganun. So, kapag gano'n, at minsan baka makikita niyo ako na patanong yung mata ko, alam niyo naman yung tingin ko pa lang may subtitle. Magpakilala kayo sa akin kasi minsan kilala ko kayo sa mukha, hindi ko na matatandaan yung pangalan niyo. Magpakilala kayo, ma'am, ako si Kwan, kabatch ko si ganito. Kapag gano'n, ang una niyong babanggitin, yung pinakamakulit niyong kaklase. Kabatch ko po si Jello Reyes, gano'n. Alala ko na kayo. Kung hindi, kabatch ko po si Alvin. Maalala ko na kayo. Ganun kasi kami yung mga teacher. Kung sino yung pinaka-pasaway, kung sino yung pinaka-makulit, at saka pinaka-matalino, kung sino hindi pumapasok, yun yung madalas namin naaalala. Kung kayo tahimik kayo sa gigilid, madalas hindi namin kayo naaalala. Kasi mabait kayo. Ganun Yung mga mabait, parang, maayos ang magiging buhay nitong mga to. Pero yung mga bako, natatandaan namin yan nasa na kaya yung anak kong ganito. Ganahan. So anyway, 10 minutes lang kasi itong naka-assign sa TikTok. Hindi ko na alam kung paano pa. Meron akong 2 minutes. So, yun lang naman ang gusto kong sabihin. And, ayun, I really hope talaga na kahit pa paano, naging masaya kayo. Aside sa may natutunan kayo, naging masaya. Nabigyan ko ng konting saya yung last year ninyo as under ng DepEd. So, yun lang. I really hope talaga na pero I really hope. Kasi wala akong ibang masabi na puro positive talaga ang iniisip ko sa inyo in the future na sana ganito yung mangyari sa kanila, matupad nila yung pangarap nila. Magiging mahirap yung pagtupad nyo sa mga pangarap ninyo, pero kapag nakuha nyo lahat ng pangarap nyo, it's worth it. Tandaan nyo yan. It's really worth it. So, lahat ng hirap, lahat ng mga iyak, pag na-achieve nyo, kung gusto nyo mag-doktor, kung gusto nyo mag-lawyer, kung gusto nyo maging CPA, kung gusto nyo maging flight attendant, lahat ng hirap, mabalikan nyo. And syempre, yung lahat ng taong tumulong sa inyo, wag na wag nyo kakalimutan pasalamatan, lalong-lalo na yung mga magulang nyo. So yun lang. Again, congratulations, ABM 12, Zobel de Ayala. Bye-bye!